At sa kasulukuyang tagpo, nakahandusay na lang ang bida sa basag na sahig habang napapadaing sa sobrang sakit at pagod. Habang nakahiga pa rin, napaisip ang bida at tanong sa sarili, saan ba ako naruroon? Hinawakan niya ang kanyang mukha habang dahan daw ang naaalala ko, lumabas ako ng bahay panauhin. Biglang naging seryoso at matalim ang tingin ng bida, tila may naalala na siya o may naramdaman na panganib sa paligid. Nasa loob pala siya ng madilim na kuweba na puno ng mga kabaong at sira-sirang bato, habang naririnig pa rin ang malalakas na tunog sa paligid. Lalong nanlaki ang mata at nagulat ang bida habang tanong sa sarili, ito ba ay isang libingan sa ilalim ng lupa? Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na kalansay na tumatawa ng malakas at tila aatake na sa kanya. Napansin ng bida na tila handa nang bumangon at umatake anumang oras ang mga nilalang na nasa loob ng mga kabaong habang naririnig niya ang kanilang mga ungol. Isang misteryosong boses ang nagsabi na dahil sa kanyang pananatiling kalmado, sigurado silang siya ang itinakda sa kasulatan na magpapabagsak sa kadiliman at yayanig sa kalangitan. Nakinig lang ng tahimik at seryoso ang bida sa sinabi ng misteryosong boses, tila nag-iisip ng malalim sa kanyang narinig. Isang matanda at nakakatakot na nilalang na may nakatutukong mata at nakapiring na ulo ang lumitaw, nakangiti ng masama habang nakatingin sa kanya. Hinarap ng bida ang matandang nilalang at sinabing, parang may tumutubo ng amag sa lalamunan mo, matanda. Tumawa ng nakakatakot ang matanda at sinabing, tumpak, sabay tawa ng napakalakas. Nakangiting sinabi ng bida, dahil hindi mo naman inaalagaan ang iyong bibig, hindi ba halatang bulok na ang lahat ng ngipin mo? Sinabi ng matanda na habang tumitingin siya sa bida, lalo siyang nagugustuhan nito. Dagdag pa niya, tila sa pagkakataong ito ay nahanap na ng kasulatan ng pagpapabagsak sa kadiliman at pagyanig sa kalangitan ang tamang taong itinakda. Sinabi rin naman ng bida, na ang makapangyarihang bagay na galing sa kadiliman ay nahanap na ang tunay na dapat magmay-ari nito. Malakas na tumawa ang matanda at sinabing, hindi pa ako nakakita ng katulad mo. Seryoso na muling nagsalita ang matanda, pero sabihin mo sa akin. Tanong ng matanda, nagtataka lang ako kung ano ba talaga ang alam mo tungkol sa kasulatan ng pagyanig sa kalangitan at pagpigil sa kadiliman, para magsalita ka ng ganyan. Naisip at binanggit lang ng bida ang pangalan ng kasulatan ng pagyanig sa kalangitan at pagpigil sa kadiliman. Ipinaliwanag ng bida na ito ay isang sinaunang bagay na galing sa kadiliman, na may napakalakas na kapangyarihan na kayang baguhin ang oras at ibalik siya sa nakaraan. Lumitaw ang isang makapangyarihang aklat habang binabanggit ang tungkol sa kawalan ng kaugnayan ng sanhi at bunga, at ang ganap na kalokohan ng lahat ng nangyayari. Ito ay isang napakalakas na kasulatan na nilikha mula sa balat, dugo, at litid ng tatlong immortal na nilalang. Sinabi pa ng bida na bukod sa alam niyang nilikha ito mula sa tatlong immortal, wala pa siyang ibang masyadong alam tungkol dito. Nagpakumbabang yumuko at nakiusap ang bida, pakiusap, ituro ninyo sa akin ang inyong kaalaman. Sa pagkarinig nito, labis na humanga ang matanda. Sinabi ng matanda na karaniwan, ang mga itinakdang tao ay may isa lamang sa dalawang uri ng reaksyon kapag nasa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ng matanda na maaaring maging mayabang sila at isiping kulang lang sila sa lakas, o kaya naman ay tuluya nang nababaliw na at hindi na makausap ng maayos. Sinabi pa ng matanda na, ngunit ikaw ay iba sa kanila. Napaisip ang bida kung binago lang ba ng matanda ang tawag sa kanya mula sa masamang salita tungo sa simpleng, ikaw. Tumawa ulit ang matanda at inamin na sa totoo lang, hindi rin naman talaga niya lubos na nauunawaan ang kasulatan ng pagyanig sa kalangitan at pagpigil sa kadiliman. Sinabi pa ng matanda na ayon sa kwento, noong unang panahon, ang mga immortal na pinagkagalit at nawala sa sarili ay ginamit ang sarili nilang katawan upang likhain ito. Inamin pa ng matanda na sa totoo lang, hindi tiyak kung saan talaga ito nanggaling, at wala siyang masisigurado sa lahat ng narinig na kwento. Sinabi ng matanda na siya rin pala ay isang immortal. Itinama agad ng matanda ang kayang sinabi, aniya, hindi, dating immortal ako. Idinagdag pa niya na ngayon ay bumagsak na siya ng husto,
hanggang sa mas mababa pa siya kaysa sa alikabok, samantala, tahimik lang at seryosong nakinig ang bida sa sinabi ng matanda. Sinabi pa ng matanda na sa kabila ng lahat, napakahabang panahon na niyang pinag-aaralan ang bagay na galing sa kadiliman. Ngunit sa tuwing nakakakuha siya ng sagot, lalo lamang damadami ang kanyang mga tanong, isa ang naging dalawa, at ang dalawa ay naging tatlo pa. Ngunit hindi siya tumigil, hindi niya talaga kayang tumigil, habang patuloy siyang tumatawa. Sinabi ng matanda na kahit matagal na niyang pinag-aaralan ito, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito lubos na nauunawaan. Hindi makapaniwala ang bida na kahit dating immortal at napakahabang panahon na itong pinag-aaralan, wala pa rin pala itong alam na sagot. Sinabi ng matanda na napakaraming itinakda na ang sumubok magmay-ari ng bagay na ito, ngunit lahat sila ay nabigo pa rin. Sila ay mga taong dati ring kasing ningning ng mga bituin sa langit. Ngunit sa huli, lahat sila ay nilamon at nawala. Dagdag pa niya, ngunit sa iyo, nakita ko ang munting pag-asa. Sinabi ng matanda na natapos na ng bida ang seremonya at sinimulan na niya ang mahabang paglalakbay na ito. Nagtaka ang bida at tanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng seremonya na binanggit ng matanda. Ngunit, nakangiting tumitig lang ng masama at misteryoso ang matanda sa bida. Tanong ng matanda, hindi ba't ikaw rin ang lumamon sa kanila? Gulat na napatingin ang bida nang ulitin ng matanda ang tanong kung hindi ba't siya rin ang lumamon sa mga naunang itinakda. Kasunod nun, bumalik tayo sa nakaraan. At dito, nakatayo ang bida na puno ng dugo ang suot at walang mukha, habang pinalilibutan siya ng madilim at nakakatakot na puwersa. At ipinakita rin kung papaano niya kinain, ang sinasabi ng matanda. Sinabi na habang mas marami kang nilalamang masasamang tao, mas lalo mong madyay gising ang kapangyarihan ng kasulatan ng pagyanig sa kalangitan at pagpigil sa kadiliman. Sinabi ng bida na ngayong nabanggit na ito, hindi na siya nakakaramdam ng gutom. Ito ay bagay na labag sa batas ng kalangitan at nakakadiri, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam ng pagkabusog. Sinabi ng matanda na iyan ang una at huling hinihingi ng kasulatan ng pagyanig sa kalangitan at pagpigil sa kadiliman mula sa kanyang itinakdang tao. Ito ay kumakatawan sa isang kalangitan na walang pakialam at tamad. At hindi ba't sinabi mong ito ay isang kasulatang kalaban sa langit, na ang layunin ay sunugin at lamunin ang lahat ng kadiliman sa mundong ito. Ngunit, tila ang ibig sabihin ng paglamon, ay hindi lamang ang pisikal na gawain. Tama iyan. Ang mga kamay na iyan ay ang mga gutom na anino ng kasulatan ng pagyanig sa kalangitan at pagpigil sa kadiliman. Tutulungan kanila sa iyong pagkain sa loob ng sakop na gagawin mo gamit ang kapangyarihang mula sa kadiliman. Nagkaroon ng malakas na pagyanig at tila may bumagsak, habang naririnig ang malakas na tunog ng pangyayari. Tumawa ng mahina ang matanda at sinabing tila malapit na ring matapos ang kanilang oras. Sabi ng matanda, magkikita pa tayo muli sa lalong madaling panahon, kaya hanggang doon, sana ay maging maayos ang iyong paghahanap. Habang seryosong nakikinig ang bida, nagkaroon ng malakas na pagguho sa paligid, habang nakakalat ang mga kabaong at naririnig ang malakas na tunog ng pangyayari sa lugar. Nakita ang isang napakataas at magandang gusali na may disenyong sinaunang estilo, na tila puno ng liwanag at kadakilaan. Tumayo si Jong-a sa labas ng pinto at sinabing, "Panganay na Ginoo, nagdala po ako ng tsaa at merienda." Idinagdag pa niya na may ilang bagay na siyang naintindihan mula noong dumating siya rito. Sinabi ng Ginoo na ilagay na lang iyon sa kabilang banda, at sumagot agad si Jong-a ng, "Opo, Ginoo." Una sa lahat, sinabi niyang delikado ang dalawang palapag na bahay kung saan naroon ang silid tulugan ng panganay na Ginoo. Nakakalat din sa paligid ang mga nakasulat na sining ng pakikipaglaban sa mga kawayan. Napansin ni Jong-a na malinaw na napakahalaga ng mga bagay na nakakalat doon. Napagtanto ni Jong-a na kung may sumulyap man kahit kaunti sa nilalaman ng mga iyon, siguradong mawawala ito ng walang bakas sa araw ding iyon. Pangalawa, ang panganay na Ginoo ay may kakaibang ugali at hindi sumusunod sa mga nakasanayan. Sinabi pa nito na, "Sige na, magsaya tayo at maghanda rin ng almusal ngayon."
Nagulat at nauutol na tanong ni Jong-a, panganay na ginoo. Ang panganay na ginoo ay mismong namimitas ng mga gulay at tumutulong sa gawaing kusina. Bukod pa rito, lagi rin siyang kumakain sa iisang hapag kasama ng mga katulong. Napaisip si Jong-a na malinaw na magkaiba ang kanilang katayuan sa buhay, ngunit tila sanay na sanay naman ang ginoo sa ganitong pamumuhay habang masayang nagluluto. Nag-aalin lang ang tanong ni Jong-a, ibig po ba ninyong sabihin na kakainin ako ulit sa iisang hapag kasama ninyo ngayon? Subalit sumagot naman ang bida, aniya, hindi lang ngayon, kundi palagi, simula na sa araw na ito. Sabi ni Jong-a, hindi po maaaring kumain muna ang hamak na katulong na ito bago ang panganay na ginoo, ngunit agad siyang sinagot ng bida, kumain ka na lang. At pangatlo, habang nakatingin ng may pag-aalala si Jong-a sa kanya. Sa anumang paraan tingnan, malinaw na walang ibang damdamin ang ginoo para sa kanya, ngunit gayunpaman, labis pa rin itong nakakalito para kay Jong-a. Si Jong-a ay sadyang napakaganda kaya kilala siya bilang bulaklak ng yelo, at hindi maiwasang mapansin at humanga sa kanya ang lahat. Kahit ang ikalawa at ikatlong ginoo na parehong inaasahang maging susunod na pinuno ay hindi rin naiiba. Lalo pat sinasabing bawat babaeng mapupunta sa kanila ay bigla na lamang nawawala ng walang bakas. Hindi maiwasang matakot si Jong-a sa items yung ibinibigay nila. Mabuti na lamang at walang pakialam sa kanya ang panganay na ginoo, ngunit para sa kanya, iyon na mismo ang tanging paraan upang makaligtas. Sa totoo lang, sumunod siya sa payo ng punong tagapamahala at lumapit sa panganay na ginoo upang makaiwas sa ikalawa at ikatlong ginoo. Ngunit tama nga ba ang naging desisyon niya? Tanong ni Jong-a sa sarili. Narinig ang mabigat na tunog ng paghakbang, habang nakatayo sa malayo si Jong-a. Panganay na ginoo, sabi ng lalaking may peklat sa mukha, mayroon po akong mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Napakawalang galang mo, kumakain pa ang panganay na ginoo, paanong naglakas loob kang gambalain siya, saway ni Jong-a habang patuloy pa rin sa pagkain at pagbabasa ang bida. Napakamot na lang sa ulo ang lalaki at sumagot, may dumating kasing bisita, agad namang nagtanong si Jong-a na kung sino naman daw ang dumating. Sabi ng lalaki, sabi niya po ay isa siyang mandirigma ng Samjeol mula sa punong bahay, o ganoon na nga po ang sinabi niya. Napagtanto ni Jong-a na ang mga mandirigma ng Samjeol ay pangkat na direktang nasa ilalim ng ikatlong ginoo. Sabi ng lalaki, inutusan siyang dalhin ang katulong na dumating kahapon, naalala naman ni Jong-a, ang sinabi sa kanya, ng punong tagapamahala, mukhang opisyal ng hinihingi ng ikalawa at ikatlong ginoo na ibigay ka sa kanila. At tila nagkaroon na rin ng labanan sa pagitan nilang dalawa, at sa puntong ito, nasabi na lamang ni Jong-a, na dumating na nga daw ang oras, sinabi naman ni Jong-a, ako po yung katulong na hinahanap nyo. Pero paanong naglakas loob ang isang mandirigma ng Samjeol na basta-basta na lang mag-utos sa katulong ng panganay na ginoo? Napapikit na lang ang lalaki at sinabing, sabi niya ay utos ito ng ikatlong ginoo, kaya hindi ko naman pwedeng tanggihan o labanan ng mag-isa. Subalit, nagsalita na din sa wakas ang bida, aniya, ngunit, kahit ganun ang sitwasyon, paano mo pera nagawa iyon? Dagdag pa ng bida na, puntahan nga raw nito ang taong iyon, at tanenjin kung ano ba talaga ang gusto nito. Samantala nang marinig ni Jong-a, ang sinabi ng bida, ay makikita na lamang ang labis na pagkagulat sa mukha niya, mariing inulit ng bida ang kanyang sinabi. Aniya, nagiging maingay na dito. Pumunta ka na lang at alamin kung ano ang kailangan niya. Naisip naman ni Jong-a, gaano man kayabang at mapang-angkin ang ikatlong ginoo. Ang gawin pa akong dalhin ng hindi sumusunod sa tamang paraan ay hindi tama, at agad nang tumalikod si Jong-a, at sinabing babalik din siya maya-maya. Ngunit, sinabi naman ng ating bida, na sumamang araw ito kay Jong-a, samantala ang lalaking ito naman, ay labis na lamang ang pagtataka sa utos ng ating bida, kaya napatanong ito na kung siya nga raw ba ang tinutukoy ng bida. Naagad naman nitong sinang-ayunan. Sino ang nag-utos sa iyong basta-basta na lang pumapasok dito? Tanong ng bida. Napakamot naman sa ulo ang lalaki at sumagot, alam ko pong hindi ako dapat pumasok ng walang polem, pero
Nagtanong pa ang bida, alam mong bawal pumasok ng walang column, pero pinilit mo pa ring pumasok. Sabi ng lalaki, hindi naman po ganoon, dati kasi sa may pinto lang sila naghihintay kapag may mensahe, pero nagbago na po ang lahat simula noong kahapon. Sabi ng panganay na Ginoo, kaya pala kapag walang tao, basta-basta na lang kayong pumapasok kahit anong gusto nyo, agad namang sumagot ang lalaki, hindi po, Ginoo. Nagpapaumanhin ang lalaki habang nakaluhod, patawad po, panganay na Ginoo, sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit pa. Sabi ng panganay na Ginoo, ganoon ba, kung gayon, pagpapatawarin kita sa pagkakataong ito. Bilang kapalit, simula ngayon ikaw na ang magiging tagapaghatid ng mensahe sa may pintuan. Iniutos ng panganay na Ginoo, simula sa araw na ito, mananatili ka na sa may harapang pintuan at doon ka maghihintay. Nang walang takdang panahon, at nang marinig ito ng lalaki, ay malakas na lamang siyang napasigaw. Paalala ng panganay na Ginoo, bawal kang pumasok sa kahit saan maliban na lang sa iyong tinutulugan. Huwag mong kakalimutan iyan. Nakangiting sabi ng panganay na Ginoo, bakit, kung hindi mo gusto, subukan mong gawin kung ano ang gusto mo ngayon din. Sabi ng lalaki, susundin ko po ang utos ng panganay na Ginoo. Ngunit sa isip niya, hindi siya makapaniwala na naging tagabantay na lang siya ng pinto. Nagtanong naman ang bida, na kung bakit nga raw nakatayo pa ito riyan, kaya dahil sa narinig, ay agad na lamang na napasagot ang lalaki, na opo, pupunta na po ako.